Hello guys, quick video lang tayo. Tumatagas ang ating VTEC solenoid gasket nitong ating H23 Honda. So, may isang tornilyo sa baba and dalawang tornilyo sa taas. So, kung nakikita nyong naglalatak dyan, nagbabasa ng langis, so probably talagang kailangan na natin palitan ang ating VTEC solenoid gasket. So, eto ngayon guys. Kailangan muna natin tanggalin tong VTEC socket natin. Then, 10mm socket wrench. Hindi naman ganong mahigpit yan guys. So, luwagan na muna natin siya. So, pasensya na kayo guys at ngayon lang ako nakapag-upload kasi masyado tayong busy sa work. So, parang 1 year na rin ako hindi nakapag-upload. So, this year, 2024, sisikapin natin mag-upload ng mga bagong content natin. So, ito na nga guys, naluwagan na natin. So, ito, tanggalin natin. Make sure na maglagay lang kayo ng rag or basahan para hindi magtagas yung langis natin. So, ayan siya. So, ito yung view ng pagkabaklas natin ng ating VTEC solenoid. Ito guys, bumili ako sa Honda. So, kung makikita nyo, ayan yung code natin. Para sa mga H series, B series. So, pasok naman yan. So, tong malaking part para dito. Then yung maliit para dun sa taas natin. So, ganyan guys. Kailangan lang natin siyang tanggalin. Then may trick pala dyan mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. So yung screen yan guys is magkabaligtad sila. So pag binili mo siya sa Honda is katulad dyan, no? Magkabaligtad. So mabilis lang naman tanggalin yan. Ilalagay lang natin siya sa other side para mag-fit siya ng maayos. Okay, ganito guys. So madali lang yan. Kung nakikita nyo, luluwagan mo lang yan dyan sa part ng gitna. Mabilis naman siya mabaklas. So, ingat lang kayo, baka matupi nyo yung mismong screen. So, ayan, meron naman yung guide dyan. So, ipapasok lang natin siya dyan sa guide. Then, simple as that. Okay na siya. So, pwede na natin siya ikabit. Kung makikita nyo, align na siya ngayon. So, ulitin natin para makita nyo kung paano natin siya baklasin, no? At ikabit. So, ganyan lang guys, madali lang yan. So, dito naman tayo sa upper part ngayon. Itong akin, hindi pa naman siya nagli-leak. Pero, I decided to change na din. Para isang baklasan lang. So, tatanggalin muna natin tong bracket ng high tension wire. Para hindi siya sagabal. So, may 10mm bolt dyan na tatlo. So, niluwagan ko na yan guys, no? Para lang makita nyo kaagad. Yan. So, 30 minutes job lang to guys. So, kesa magpagawa pa kayo sa iba, do it yourself na lang. Mas makakatipid pa tayo. So, ayan, natanggal na natin siya. So, check natin yung binili natin pyesa kung match ba talaga siya. Pero surely match yan kasi same naman yung part number niya.
So, ito pala yung part number niyan guys. So, buksan na natin. So, ayan, match na match siya. Okay, ikabit na natin guys. So, kahit gumamit tayo ng maliit na screwdriver pantanggal dito sa lumang gasket natin. So, don't forget guys to clean it first. So, ayan. May maliit tayong screwdriver. So, napakadali lang naman yung baklasin. So, kailangan lang natin talagang linisin yan. Isprayan natin siya. So, ayan na guys, malinis na. Na-sprayan ko na yan ng carb cleaner. Yan, ikakabit na natin siya. So, make sure lang guys na lapat yan bago natin higpitan. So, ayan na guys. So, yung angle niyan, pag ganyan guys, ha. So, kung paano natin binaklas, ganun lang din natin siya ibabalik. So, dito naman tayo sa malaking gasket natin. So, ayan yung luma. Medyo malutong na yan. Then, ito na yung bago. Kung makikita nyo guys, yung screen naka-align na siya. So, ganyan lang. So, idiin lang natin siya dyan evenly para maganda kanyang pasok. So, okay na. I-install na natin siya guys. So, make sure na napunasan natin yung mga langis na tumatagas-tagas dyan. Ayan. Hintayin lang natin mahigop siya ng rag. So, ginamit ko dito microfiber towel. So, ayan guys. So, ayan. Wala naman ang tumutulong langis. So, i-install na natin siya. So guys, reverse process lang to. Kung paano natin binaklas, ganun din natin ikakabit. So paalala lang guys, wag nating masyadong higpitan or ma-over-torque tong mga tornilyo nito. Mas mainam kung meron kayong torque wrench. Ang torque spec kasi nito is 8.7 foot-pound. So ako wala akong torque wrench, so alam nyo na. Higpitan natin siya ng maayos pero hindi natin higpitan na sobra. Yung tamang-tama lang guys. So ayan, higpitan na natin siya. So guys, maraming salamat sa panunood. Kung nakaabot ka dito sa part na to, thank you so much ulit. So don't forget to like and subscribe to this channel. And sa lahat ng mga nakasubscribe, thank you so much again. And salamat sa pagsuporta. See you on the next vlog guys.